Hello! Hello, 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 hello! Good afternoon again. Manang Leads is back. Ayan. So, tuloy tayo sa chika natin. Tungkol pa rin sa sa pagiging OFW. Yun, kasi yun ang gusto kong i-focus na na content muna dito sa sa page, sa Facebook page at saka sa YouTube. And then siguro sa susunod kapag may mga topics na nababagay na pag-usapan natin, doon naman tayo magfo-focus. Pero sa ngayon guys, gusto ko munang i-focus doon sa sa pagiging OFW. Yon. So, kasi may isang nag-chat sa akin na naman na eto na nag-a-apply na kasi nakikita niya yung mga post ko na bound for Middle East ganon. So nung matagal na kaming nag-uusap actually kasi kilala ko naman siya personally. Gusto ko lang gawan ng video. So nung nag-uusap kami, sabi niya, kasi sinabi ko yung mga experiences ko na inaamin ko naman na nung hanggang first 6 months talagang as in nahirapan ako. Kasi hindi naman talaga madali maging yaya sa bansa na hindi mo alam yung salita nila. Na umaasa ka na lang sa sa translator, ganon. Tapos hindi sila makapagsalita ng English, ganun. Ang alam lang nila is yes, no, ganun. So, yun, inaamin ko naman na hindi naman madali yung first hanggang 6 months, 7 months pa yata na sa pag-a-adjust, ganun. Pero sa pakikipag-communicate, palagay ko hindi ako masyado nahirapan doon kasi open cellphone naman open cellphone. Tapos, yun nga, sabi ko nung nakaraan na nag-download ako ng translator. Kaya kung anong gusto kong sabihin sa kanila, tinatype ko sa English doon sa cellphone ko. Tapos, lalabas kasi yung Arabic na sulat. Yun naman ang babasahin nila. Or pwede rin namang voice. Ganon. So, parang naging madali din yun sa amin kasi pati sila, hindi rin nila alam na may ganun pala. So, hindi naman sa pero sa akin nila nalaman na may ganun yung translator na yung Google, yung i-google mo, i-search mo sa Google tapos lalabas yung yun ang alam nila. Pero yung translator talaga na pwede kang mag-voice, pwede kang mag-text translate, hindi nila alam yun. Kasi doon, hindi sila, sabi ko nga nung nakaraan, pinapagalitan yung mga bata kapag laging nakahawak ng gadget. Yun. Kakaiba siguro yung mga naging employer ko doon, pero yun ang napansin ko. Kaya sabi nung kausap ko, sa'yo lang siguro yan kasi syempre, may pinag-aralan ka na pumunta doon Tapos yung mga hindi mo yan maipagkakaila kasi may experience ka ng maganda dito sa Pilipinas sabi niya sa akin. Kasi yung kausap ko na yun, college level siya. Pero tanggapin na natin yung katotohanan na dito sa Pilipinas kapag hindi mo kasi ginagamit yung depende kasi kung yung mga araw-araw nating ginagawa dito sa Pilipinas. So may mga tao naman kasi na kahit high school, ang galing-galing. Kahit high school graduate lang, ang galing-galing. May mga talo sila na college graduate, ganon. Meron din yung mga college level na, pero yun nga, medyo mahina pa rin pagdating sa mga yung parang trabaho ba, ganon. So, sabi niya sa akin, sa'yo lang siguro yan ate, kasi syempre ikaw iba yung experience mo dito parang nagpunta ka doon, nani, pero okay yung experience mo dito sabi niya. So iniisip ko yun kasi yun ang parang ginagamit ko kasi na pang-encourage sa mga yung mga nag-PPM sa akin na gustong mag-apply sa Middle East. Parang napaisip din tuloy ako, sa bagay nga naman, oo.
diferensya pa rin yung ano, yung kagaya ko na pumunta doon na nagnani, tapos ano, hindi inaasahan na may ibang trabaho, ganun, magtuturo ka ng English. Kaya alam nyo guys, naku, pati yung ano, yung pamangkin ni Madam noon, alam nyo bang kapag walang pasok, dala-dala lahat yung libro nila sa English, nandun sila sa bahay ng Madam ko. Which is nung una talaga, parang ano ba naman to? Buti kong bibigyan ako nito, parang ganun yung isip ko noon. Pero ang inisip ko na lang is, ano ba, para hindi pampaubos oras, ganun. Pampaubos oras. So, ginawa ko pa rin kasi tuturuan ko rin naman yung mga alaga ko yung mga anak ng Madam ko kung nandun din lang sila. Pero syempre, priority ko yung mga alaga ko. Tapos nakikinig na lang sila. So, ang nangyari talaga doon na hindi ko kinukwento kahit sa mga ano, pati yung mga pabulsa-bulsa na sinasabi ko. Ay, dapat hindi yan malaman ng mga ano, ito another tips. Kung may kasama kayo sa isang bahay, kahit Pilipina man yan o ibang lahi, kung ano yung mga ibinibigay sa iyo na ano, yung sinabi ko na pabulsa-bulsa, si Madam, si kapatid ni Madam, kapatid ni boss na ano, kasi syempre may mga kapatid din ang mga yan na babae. At saka doon, yung mga hindi pa nakakaalam, hindi pwedeng lalapit-lapit ka sa mga lalaki doon. Kaya kapag may mga party-party, babae lang, babae. May party din yung mga lalaki, walang babae dun, ganon. So, ang tag nito, nung nandito pa kasi ako sa Akom sa Pilipinas, naririnig ko na pinag-uusapan ng mga ex-abroad na sobra daw lakas ng selosan kapag may kasama ka sa isang bahay na katulong, ganon. Kaya kung alam mo na mas malaki yung ibinibigay sa'yo, mas maganda ang trato sa'yo, medyo bumawi-bawi ka dun sa kasama mo. Ikaw na ang mag-adjust kaysa yung pakainggitan ka. Yun. At yun ang ginawa ko kasi syempre, kinarir ko talaga yung pag-abroad sa yung pagpunta sa Middle East. Kaya lahat ng pwede kong magamit na idea, kunwari nagse-cellphone lang ako dyan sa Akom noon, pero nakikinig ako sa mga kwentuhan ng mga ex-abroad na parang nakakatakot. Pero yun nga, kung desidido ka talaga na mag-abroad, dahil yun nga, kanya-kanya tayo ng rason, o kung wala kang trabaho dito, o kaya meron naman, pero parang gusto mo lang lumayo, ganon. Yun. So, sabi nila, ang lakas ng inggitan kapag doon. May mga nagsasabi na mas okay pa daw na ibang lahi yung kasama mo kaysa kasama mong Pilipina. Which is ang sakit, di ba? Ang saklap naman nun. Imbis na mas maganda kapag kapwa Pilipina mo. Pero ang daming nagsasabi na mas maganda kung ibang lahi. Yung kasama ko noon, Sri Lanka. Siya yung lahat gumagawa sa bahay, naglalaban, nagluluto, sa paglilinis, nagtutulungan kami. Tapos kapag yung sa pagtutupi ng mga damit, ganon, nagtutulungan kami, ganon. Lalong-lalo na nung may baby na si Madam, as in hindi na ako pinapaano sa trabahong bahay. Tapos yun. So, yung sinasabi ko na pabulsa-bulsa ng mga ibang madam, dapat hindi malaman yan ng mga kasama nyo. Dapat kayo lang nakakaalam nun. Kung pumunta kayo sa party, yung mga party-party na ang mga Araba kasi mahilig sila sa gatherings. Yung halimbawa, weekends nila, ay mag-iipon-ipon ang mga yan. Syempre may mga anak din yan, may mga yaya, may mga madam kasi na iisa lang ang katulong. Yun yung sinasabi ko na kapag inuutusan nila yung katulong nila doon sa kusina, syempre ikaw ang nandun, yung bata nandun lahat. Tignan mo na rin lahat kung sino yung mga batang nandun. Although, sasabihin naman ng madam mo na ang focus mo, yung alaga mo, yung anak ko, ganon.
Kasi may mga kanya-kanyang yaya naman ang mga yan eh. Kaya lang kasi hindi maiwasan talaga na kasi meron yung mga ibang madam talaga na iisa lang katulong nila. Yun. So, kung ikaw, nani ka, naku, medyo i-expand mo naman yung puso mo, tignan mo lahat ng mga bata doon. Dahil kung may mga nag-aaway doon, may nag-aaway din doon, syempre sasabihin din lang, ba't di mo tinignan? Oh, ganon. So, yun ang ginawa ko guys. Totoo yun kapag pag nakikita nila ako, ay, Asma, kasi Asma ang tawag nila sa akin doon. Hindi nila maiano yung pangalan ko na Lydia. So, parang binigyan ako ni boss ng pangalan ko na na yung madali lang isabihin sa kanila. So, ang pangalan ko sa kanila is Asma. Asma, ganun. Tapos, Kudi hada, Kudi, ganun. Get this, yung parang ganun. Tapos, ilalagay sa bulsa mo. Kasi yun nga, nakikita nila na natural ka, dapat natural kang kumilos. Yun ang advantage natin kapag nanay na tayo dito na mag-abroad. Tapos ako marami din akong anak kasi 4. Di sanay na ako na mag-multitask. So kung ano yung ginagawa mo sa mga anak mo dito, ganun ang gawin mo dun na sa pagkikare, ganun. So yun, nakikita nila yun. Kaya kapag may mga ipon-ipon sila, madam, hindi talaga yun, lalong-lalo na kapag nakita na yung simpleng pagpunas mo sa sipon ng anak nila, na-appreciate nila yan. Na-appreciate nila yan. Na kahit na hawak-hawak mo yung alaga mo, tapos may time ka pa na kapag nasubsob yung isa doon na hindi mo naman alaga, sige, bangunin mo, ganun. Yung simpleng pagganan-ganyan mo sa damit nila kapag yung nadadapa ang bata, malaking bagay yun kapag nakakita ang mga Araba. Oo, maraming mga masusungit pero marami ding mga mababait. Siguro para sa akin, depende siguro sa nakikita nila. Parang tayo din. Depende na lang kung anong nakikita natin sa kapwa nating tao. Kung medyo syungit-syungit naman parang malayo tayo sa kanila, di ba? Pero kung nakikita nila na you care for their children, kahit na hindi mo naman alaga, nakikita nila yan. Kaya noong yun ang balik tayo dun sa Akom, nung ganun ang naririnig ko na usapan, itinago ko talaga sa utak ko. Kasi imagine 2 years. Imagine 2 years ako dun. Kaya lahat ng tips na pwede kong magamit doon, tinatandaan ko talaga. Yun ang magandang gawin natin guys kapag gusto nating mag-abroad, lalong-lalo na Middle East. Tapos ang sabi, masungit ang mga Araba, mga salbahe ang mga bata. Oo, siguro. Pero kapag nakikita naman nila na firm ka, may paninindigan ka, alam mo ang value mo, hindi ka nila basta-basta magaganon. Hindi. Yun ang experience ko. Hindi ka nila magaganon ng basta ganon-ganon lang. Kaya yung kasama ko na Sri Lanka noon, pagdating namin doon, syempre sabi nila, magganyan kami. Yung magtalokbong. Ay, nagtatalokbong talaga ako. Ay, yung kasama kong Sri Lanka, ayaw niya. Sabi niya, ana mo Muslim. Yung gano'n. Hindi ako Muslim. Ganon. Hindi nga rin ako Muslim. Pero, kultura nila doon yun. Kung doon nila ikaw irerespeto, bakit hindi mo gawin? Yung kasama kong Sri Lanka, abay, matigas. Pagdating ng mga pabulsa-bulsa na sinasabi ko, mga Ramadan o kaya may mga birthday na pupuntahan, madalas meron ako, siya wala. Pero hindi ko sinasabi sa kanya.
Hindi ko sinasabi sa kanya. Nalalaman na lang niya sa mga bata, pero kung minsan itinatanggi ko, minsan inaamin ko din. Kasi, syempre, safety first. Ay, pag kinagat ka ng, kinagat ka ng inggit, wala na. Pag nainggit sa'yo ang kasama mo sa bahay, lagot. Mahirap yun. Kaya dapat, i-safety mo yung sarili mo. Wag mong ipa-obvious yung mga blessings na natatanggap mo. Ganon. So, another tips na naman yan, guys. Sana nakakuha kayo, lalong-lalo na yung mga first timer. Sana nakakuha kayo ng konting tips. Okay, thank you so much once again. Follow for more sa Facebook page. Please don't forget to subscribe sa YouTube. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.